Hello, hello! Andito na naman ang isang OFW na maghahatid sa inyo ng balita sa larangan ng showbiz. At ang pag-uusapan natin guys ay ang ating superstar na si Nora Aunor. At guys, grabe! Sa huling lamay ng ating superstar Nora Aunor, dinagsa ng iba't ibang personalidad ang kanyang huling borol. Lahat nandoon na. Nandoon yung ating presidente, nandoon yung ex-president na Joseph Estrada, nandoon yung anak niya na si Jinggoy, nandoon din ang ating senador na si Aimee, at dumalaw din ang ating minamahal na Senador Bongo, at namataan din natin si Sharon Cuneta, ang ating megastar, ang ating pinakamamahal, nakiramay din kasama ang kanyang asawang si Kiko Pangilinan, at nandoon din si Bong Revilla at Lani Mercado, parang ang reunion ng showbiz ang nangyayari sa pinakahuling borol ng ating superstar Nora Aunor. At yung madamdaming eulogy ng kanyang mga anak, grabe. At marami pang iba guys na dumalo or nakiramay sa huling araw ng borol ng ating superstar Nora Aunor. At nakikita mo talaga yung mga fans nakipila, talagang walang kapaguran, gusto lang nilang makita, masilayan ang kanilang iniidolong si Nora Aunor. At guys, nandoon din ang kanyang minahal na love team na si Terzo Cruz III. Sabay ngang dumating si Terzo Cruz III at ang ating presidente na si Marcos. At guys, panoorin nyo ang mga mensahe para sa kanilang minamahal na Nora Aunor, lalong-lalo na kay Boy Abunda. Talagang hindi niya napigilan na napaiyak siya dahil nga he is born daw to be a fans of Nora Aunor. Talaga namang hindi naman niya talaga yan nililihim na mahal niya ang superstar Nora Aunor. At nagsalita din ang ating dahil how do you say that? Dahil pamilya ko si Ate Guy, maliban sa pagiging isang masugid na tagahanga, she became family sa buong buhay. Sorry, I'm very emotional. Yes. Dito po tayo kwento sa amin kung paano po kayo naging marami. I heard also that Ali is also Hindi ko alam. Pinanganak akong naroon niya. I don't know how to explain that. Pero nung ako'y lumalaki sa Samar, nuran niya na ako. Ang hindi ko malilimutan, which I don't talk about often, ay nung ako'y unang pumunta dito sa Maynila, ang stasyon nun ay KBS, Rojas Boulevard. Mga kapitbahay ko lahat, madaling araw pa lamang, mga alas 3, alas 4 ng umaga, naghanda para pumunta dun sa Rojas Boulevard. Dahil may appearance daw si Ate Guy sa kasi dito. So kami mga 3, 4 o'clock, may mga dala-dala na kaming upuan. Message lang po. Bilang producer po ng Himala before, Nagulat ako dahil nagte-text siya paminsan-minsan. Nagte-text siya, akala ko okay lang, nabigla kami lahat. At tulad ng kanyang mga anak, magulanta talaga ako. Akala ko talaga, pagte-text back lang ako, okay ka na, yun pala hindi na. Kaya nalulungkot ako, napakalaking talent, talagang genyo sa lahat ng aspeto. At marami akong memories ng Himala, binibiro ko nga yung mga anak niya na napaka-behave niya noon, nung shooting niya noon. Kasi wala namang magawa sa Ilocos, kaya handa siya lagi. At tunay nga na yung sinasabi doon na walang himala, hindi totoo pagkat siya ay
isang himala. Hanggang ngayon, himala pa rin para sa atin lahat. Thank you, Sis. Thank you po. Dito wala. Meron na, hindi ko naman daw kaya. Hindi, isip ko mag-stand up ako lang. Ito si Daisy talaga. Ikaw na ang ganda ng pinakamaganda ka ng mga Daisy. Hindi nakita mo siya. Madam. Uy, gusto ka na? 1, 2, 3. Ayun na. Meron ba